nagkakaisa sa isang misyon. Bawat isa sa atin ay may mga sariling misyon. Misyon para sa sarili, misyon para sa pamilya, at misyon para sa Kanya. Uulitin ko, misyon para sa Kanya, para sa sarili, at misyon para sa pamilya. Nagkakaisa sa isang misyon. Misyon upang ipakilala at maipadama ang pagmamahal ng Diyos sa iba. Hindi mahirap ipangaral ang salita ng Diyos dahil ang ating mga puso ay konektado sa Kanya, ang ating Ama. At laging sinasabi ng ating mga pastor, sabihin mo sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Ngayon, sabihin mo sa sarili mo, mahal ko ang Diyos. Nagkakaisa sa isang misyon ng pagmamahal. Pagmamahal ng Diyos sa atin na dapat ibahagi natin at huwag baliwalain, ibigin, mahalin at piliin. Tatlong salita na dapat natin gawing simulan natin. Simulan natin isipin ang mga ginawa ng ating Ama para sa atin. Kung babalikan natin, ipinadama niya sa atin kung paano tayo ay dapat ibigin. Itinuro niya sa atin ang salitang patawarin. Patawarin ang sarili sa mga maling desisyon natin, patawarin ang sarili sa pagpili ng gusto natin kaysa sa ipinapagawa niya sa atin, at patawarin ang sarili sa galit na inipon natin. At ang sabi ng Ama, anak, huwag kang papaalipin sa buot at galit na hindi mo dapat itinanim. Kaya naman sa nangyayari sa bansa at sa mundo, ay may misyon ng bawat isa sa atin na nandirito. Humayo tayo at ipakilala sa iba ang dakilang pag-ibig ng ating Ama, pagmamahalan at pagpapatawaran na galing sa Kanya. Sumunod tayo at maging kaisa na ipalaganap sa iba kung paano mabuhay ng kasama siya. Maging patunay ka kung gaano makapangyarihan ang ating Diyos Ama, at mas mabuti pang tanggihan tayo ng mundo kaysa tanggihan niya tayo. Kaya ang pagmamahal ng Diyos ay hindi dapat tinatago dahil namatay siya para sa atin sa harap ng maraming tao. Kaya naman ngayon, sabihin mo sa katabi mo, simulan mo na at ipangaral ang salita ng Diyos sa iyong pamilya. Kagaya ng sabi sa Mateo, turuan niyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo, at tandaan niyo, ako'y palagi niyo kasama hanggang sa katapusan ng mundo.